Umpisa tayo mga alas 6:30 bago maghapunan. Diyan na kayo nan. Baka wala pa sila niyan. So, naka-school pa. Sige, alas 7 na lang. Balik na lang tayo sa original. Walang magabi konti. No? Okay, magandang gabi ulit sa lahat ng nakaantabay sa YouTube natin, sa Ladder to Heaven TV, lahat ng mga nanonood, sumasubaybay. Magandang gabi sa lahat. Ito po yung lingkod si Pastor John Palermo at itong mga kapatiran natin sa virtual. Ay pag-uusapan natin yung nakasulat sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So I will read it in English. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of the body and of spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Pag-usapan natin ngayong gabi kung paano tayo matuto sa pamamaraan ng Diyos, sa kanyang mga paraan. Learning the ways of the Lord. Let magsabi, learning the ways of the Lord. Learning the ways of the Lord. Okay. Lahat magsabi, ako ay anak ng Diyos. Sige, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ang aking buhay ay para kay Kristo lamang. Para kay Kristo Si lamang. Kristo ay para sa akin. Walang puwang ang dyablo sa akin. Walang puwang ang tablet. Okay. I am blessed. I am anointed. I am Highly favored. Highly favored. Healthy and strong. Healthy. I will not die. I will not die. I will live I will and declares the works of the Lord. Declares the word. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So kayo din ang nakantakabay sa atin. Kailangan natin i-declare ito day by day, day after day, upang yung pagpapala ng Diyos ay mapasa atin at ang ating sarili po inuutosan natin kung paano po i-deklara yung mga salita ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay nakasa kanyang salita. At pagka yung salita niya ang ating dinideklara, mayroon pong kapangyarihan yan. Kapangyarihang magpabago ng buhay, kapangyarihang magpapagaling, kapangyarihang magbibigay ng pag-asa, kalakasan. Amen. Kaya yung sinasabi dito na learning the ways of the Lord, we have many ways, but the best way is the way of the Lord. Meron po tayong mga paraan sa buhay. Meron po tayong mga plano sa buhay. But the best, yung pinakadakila po, yung sa Panginoon. Kasi yung kanyang ways ay nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon. His ways lead us into a joyful living. His ways lead us into a real blessing. His ways lead us into eternal life. Yung buhay na walang hanggan po ay ating pong masumpungan doon sa ways of the Lord lamang, sa pamamaraan ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na we must learn how to obey Him, how to follow Him. Kasi sinasabi ng Diyos na sundin niyo ang utos ko. If you love me, keep my commandments. And the disciples of the early church do the same instructions
follow me as I follow Christ. Because when we follow Christ, when we follow the Lord, we have assurance, we have assured foundations of life, we have yung nakaantay sa atin na dakilang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Kaya sinasabi niya doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at I hope na na-memorize na natin yan, I have a plan set for you, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope on the future. So His ways will lead us like a compass into our navigations. Yung paglalakbay po from eternity to eternity, yung kanya pong paraan ng ways of the Lord, yung principles of the Lord, yun pong nagbibigay sa atin ng giya, ng compass upang di tayo maligaw ng landas. Amen. Hallelujah. So kung meron man tayong nais na panghawakan na pamamaraan, sistema, paraan, ways, system, principles in life, that is the principles of Christ, the principles of God, the principles of the Almighty Father, sapagkat yan po ang nagbibigay sa atin ng tunay na katuturan ng buhay. The meaning of life. His ways will lead us into a right path, a right ways. Hindi po tayo magkakaroon ng regrets in the long run. Hindi tayo magkakaroon ng mayroon ba nagmahay man ko sa akong kinabuhi. Amen. So ingon din napaba mo? Are you listening? Amen. Amen. Siya. Since we have this promise, what are those promises of God? What are the promises of God? The promises of God, sinasabi niya, we will become a children of God. Magiging anak tayo ng Diyos. Ano yung napakagandang nangyayari sa buhay natin, na tayo po'y magiging anak ng Diyos. Mas higit pa yan po sa anumang kayamanan. Higit pa yan sa anumang kayamanan ng buhay. Being a children of God, ikaw po'y magmamana ng kanyang kaharian, sapagkat yung anak ang nagmamana kung ano ang mayroon ang kanyang magulang. So being a children of God, sinasabi ng Diyos, that is the promises of God, na tayo po'y mag-anak ng Diyos at tayo po'y mayroong access doon sa kanyang kaharian. Anumang mangyayari sa mundong ito, di tayo babalisa, di tayo mag-alala, hindi tayo matatakot, sapagkat mayroon pong kaharian ng Diyos na naghihintay sa atin. Kahit ano pang virus na darating, ngayong darating na eclipse, solar eclipse, total solar eclipse, kahit pa aabot pa yan ng 1 taon. Kasi yung mga anak ng Diyos ay aalisin niya dito sa sanlibutan. Kukunin tayo ng Panginoon at dalhin niya tayo sa kanyang kaharian na wala na pong gabi. Kaya hindi tayo mabalisa, hindi tayo matatakot anumang mangyayari sa sanlibutan ito, sapagkat nakasulat po sa kasulatan na ang sanlibutan po ay susunugin ng Diyos. Hahatulan yung mga tao, kasi yung mga tao tumatalikod sa katotohanan. Yung mga tao po ay umaalis doon sa daan na ipasubay sa Ginoo. Kung saan tayo gusto niyang dito tayo tatahak ng landas, dito tayo dadaan. Yung mga tao po ay lumihis doon sa gusto ng Diyos, kaya hahatulan ang sanlibutan. Ngunit yung mga anak ng Diyos, kinig kayo, ang mga anak ng Diyos, ang sinabi ng Panginoon, before darating ang mga bagay na nakakatakot po, na sinasabi ng Diyos na mayroon pong mga kapighatiang dakilang kapighatian. Subalit ang sinasabi ng Diyos sa John chapter 14, na huwag kayong mabalisa. Believe me, do not worry, do not be anxious of everything. Sinasabi niya na siya po'y babalik sa lupa. Siya ay paparito upang kukunin tayo, sapagkat siya po'y naghahanda ng bahay, mansyon po, lugar para sa atin.
Sabi niya, babalik ako, ang kanyang kukunin yung mga anak ng Diyos. At yun pong pangako ng Diyos, yung mga anak niya. Kukunin niya tayo, at sinasabi niya, dadalhin tayo doon sa kanyang kaharian. Hindi naman nagsisinungaling ang Diyos. Totoo yun, kasi ang Panginoon ay di nagsisinungaling. Amen. Maaring ang tao, niluluko niya yung kapwa-tao niya, pero yung Panginoon po ay di po manluluko. Pagka sinabi ng Panginoon, ay talagang mangyayari. Yun pong nangyayari sa sanlibutan ito. Yung pong napipintong gyera ng pangkalahatang gyera, ay nakasulat yun. Yung mga lindol na malalaking lindol, nakasulat yun. Wala pong hindi nakasulat. Lahat po ay nakasulat upang po tayo ay magkakaroon ng idea kung papaano po natin ang ating buhay ayusin. Kaya sinasabi niya na this is the promises of God, na tayo po ay magiging anak ng Diyos kung tayo po ay tatanggap sa kanyang kautusan, sa kanyang sistema, sa kanyang pamamaraan. John chapter 1 verse 12, nakasulat, those who believe and those who accept Him, the Lord Jesus Christ, they will be given authority to become children of God. Tayo po'y magiging kawal ng Diyos. Tayo po'y magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. So anong gusto ng Panginoon? Kaya sinasabi niya, beloved, sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito po'y mga pangako ng Diyos sa atin. Tayo po'y maglinis ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Linisin po natin yung ating kaluluwa at ang ating katawan. Umiwas po tayo doon sa nakakarumi sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Ano yung nakakarumi ng katawan? The defilement of the body. The defilement of the body is vices. Nakakarumi ng katawan yung mga bisyo. Nakakarumi ng katawan yung droga, yung alak. Kasi yung too much drinking alcohol nakakasira, yung sigarilyo nakakasira yan, nakakarumi yan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, umiwas po tayo sa lahat ng nakakasama sa ating katawan, sapagkat ang katawan ng tao, katawan po natin, ay ito po ay tahanan ng Diyos. Hindi po tahanan ng nicotine, hindi po tahanan ng alcohol. Tahanan po ito ng Diyos. Yung mga kinakain din natin, nakakadumi ng katawan, nakakasira ng katawan. Too much drinking of soft drinks, nakakasira po. Too much eating of fats, nakakasira po. Too much eating of sweets, nakakasira po. Meron po tayong kinakain nakakasira. Ang yung mga hindi nakakasira ay hindi natin ginugustong kainin. Yung mga vegetables, yung mga prutas. Kasi yung prutas mahal, yung vegetable mura. Kasi po pwede tayong magtanim. Pero pagka maglaoy po tayo, tsaka may laoy dyan, tapos may humba dyan, o may adobo dyan, yung una pong nauubos, yung adobo at saka humba. Panghuli na yun, kinabukasan, wala ka ng ulam, natitira, wala ng humba, natitira, wala kang pagpipilian, yun na lang yung gulay. Kaya yung tao po, kinig kayo ha, that is why nagkakasakit po tayo, at saka yung buhay po natin ay umiikli, sapagkat kinakain po natin yung hindi pinapakain ng Diyos. Tingnan niyo po yung ngipin niya. Magandang tingnan ngipin ko. Diyan sa ano. Hindi halatang yelo, no? Okay. Tingnan niyo natin. Yung ngipin natin, mayroon bang pangil? Wala. Sinong may pangil dyan? Taas kamay. Kasi pag may pangil ka, hindi ka po nasisira pag kumakain ka ng karne, ng maraming karne. Hindi ka nagkakasakit pagka may pangil ka. Sapagkat you are designed to eat meat. Kaya kayo? Yung may pangil kasi ang tawag dyan, carnivorous. Hindi ka nagkakasakit pagka kumakain ka ng karne kasi carnivorous ka. Yung may pangil. Ngunit tayo po'y flat-teeth. Ang kinakain po ng mga flat-teeth, yung flat-teeth na, di ba? Sino bang flat-teeth dyan? Say amen. Ako flat-teeth ako.
Di ba? Flat yung teeth natin. Kaya tayo nagkakasakit, kain ng karne, sapagkat yung katawan po natin, nakadesign sa herbs. Kaya yung flat teeth, kinakain herbs, herbivorous. Yung sinaunang pong mga tao, hindi kumakain ng daming karne. Tagal po ng kanilang buhay. Umaabot po sila ng 900, ng 500. Kalaunan po pababa ng pababa, kasi yung herbs hindi na kinakain, yung meat na. Kaya nagkakasakit tuloy. Sinasabi ng Diyos nga, umiwas-iwas tayo ng mga ganyan. Kaya rin yung taas ng sugar mo, huwag kakain ng ice cream, kakain ng mga matatamis. May taas ng BP mo, huwag kakain ng humba, yung mga litson, yung mamantikain, di ba? Yun. Yung nakakarumi ng katawan yun. Yung kinakain natin. Ito pang maganda, na kahit alam natin na tinatawag na sa pangalan junk foods, kinakain pa din natin. Tingnan natin, di ba? Anong junk? Yung mga hindi na mapakinabangan yung tawag junk. Bakit kinakain natin yung junk foods? Sinong hindi kumakain ng junk food sa inyo? Yung mga anak natin, pinapakain natin ng junk food, tuloy nagkakasakit. Parang nilalaso natin yung anak natin. Kasi pagka humihingi po ng junk foods, binibigyan natin, kasi naaawa tayo, hindi natin alam, nilalaso natin. Hello? Kaya ako pinapagalitan kong mga anak ko pag kumakain ng junk foods. Junk foods na ngayong pangalan, kakainin mo pa. Junk na nga, di ba? So, ang sabi ng Biblia, we must, kailangan po iwasan natin yung nakadumi, defilement of the body and of the spirit. Yan po. Ano naman yung defilement of the spirit? So we must learn the ways of the Lord. Ito yung sinasabi ko siya, how we must learn the ways of the Lord. Bago natin matutunan yung gusto ng Panginoon, alamin natin yung mga ayaw ng Panginoon. Amen. Kasi itong mga ayaw niya, yung bisyo, sigarilyo, inom, serbesa, alak, gin, alcohol, wine, nakakasira kasi ito sa katawan. Ayaw ng Panginoon masira ang kanyang ginawa. Ang Panginoon po ang may gawa sa atin. Tayo po ang sumisira sa ating katawan. Pagka kinakain po natin at umiinom po tayo, naninigarilyo po tayo, sinisira po natin yung ating katawan. Physical. Ngayon naman, ito namang spiritual. Ano-ano yung mga nakakasira sa spiritual? Number 1, pride, hatred, bitterness, envy, yung mga karakter po ng tao na dati, the old natures of man. Yun po ang nakakasira sa spirit, yung grudges. When you hold grudges, bitterness yun. Unforgiveness, envy, yun po nakakasira. Filthy words, pagmumura. Ang hindi nakakasira, pagmamahal. Pero pagmumura, nakakasira yun. Amen? Hello? O balikas sa Bisaya pa, panunglo, balikas, muna'y nakadaot. Mga batasan, greediness. Dami-dami pong nakakasirang karakter, subalit di po natin alam, pilit natin tinatago, pilit natin ino-operate. That is why we cannot learn the ways of the Lord when we do not know ano pala ang dapat nating iwasan. Ano pala ang dapat nating gawin at ang hindi natin dapat gawin. When we learn something na ito pala ay hindi gusto ng Panginoon, then start living on it. Iwanan mo yan, huwag mong gawin yan, kasi ayaw ng Panginoon. Amen. Hallelujah.
Magkakaroon po tayo ng kasakdalan sa ating takot sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kasakdalan. When we fear the Lord, itong nais ng Panginoon. His ways will lead us into eternal life. And His ways, yung kanyang nais, ng kanyang gusto, yung kanyang paraan, kung paano po tayo makapasok doon sa kanyang kaharian, doon sa a joyful living, a prosperous living with the Lord, kailangan po natin iwasan yung nakakasira ng ating katawan at nakakasira ng ating espiritu. Yung old nature natin, yung daan natong pagkatao, daan natong batasan ba? Diba? Natay mga batasan nga maot, napo tayong mga batasan nga nindot, meron po tayong pag-uugaling maganda, meron po tayong pag-uugaling hindi maganda, at kung titimbangin mo yan, saan ang mas marami? Yung maganda o ang hindi maganda? Nasulayan niyo ba na, nasubukan niyo bang timbangin? Ang dami pong hindi maganda. Sapagkat lalabas yung pong mga hindi magandang pag-uugali pagka nagkakaroon po tayo ng kaaway, nagkakaroon po tayo ng bikil. Gawas atong batasan nga maot. Maglagot ta, magawas atong batasan nga maot. So anong dapat natin gawin? We must surrender our will to God. Bigay po natin ang ating kagustuhan sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, take more of me and give me more of you. We must fear the Lord. In order to know the ways of the Lord, we must fear the Lord. We must fear the Lord. Lahat po magsabi, we must fear the Lord. Katakutan mo ang Panginoong Diyos. Sige, lahat magsabi, katakutan mo ang Panginoong Diyos. Sapagkat pag marunong ka pong matakot sa Panginoon, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka po ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And in that way, you will learn something from the Lord. You will learn something from the Lord. Kaya magkakaroon ng acronyms yung ginawa kong fear. Sulat ninyo, yung fear. Tandaan ninyo yung fear. Ispilingin natin yung fear. F-E-A-R. Fear. Letter F po. Letter F. Follow the Lord's ways. Follow the Lord's ways. The Lord's ways is holiness. Kabanalan. Yung pong pamamaraan ng Diyos, kabanalan, be holy for I am holy. Then po ang F. So, tingnan po natin, tsansahin po natin, ito ba'y banal, itong pang gagawin ko, ito ba'y banal o hindi banal? Doon lang po tayo doon sa may kabanalan. Kasi without righteousness, without holiness, no one can see God. No one can see God. Only the righteousness of God can save us. We have our own righteousness, ang tawag doon, self-righteousness. But we need the righteousness of God. Follow the Lord's principles. Follow the Lord's ways. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord's ways give us wisdom and understanding. The Lord's ways lead us into a holy life. Follow it. Sundan niyo po ang landas ng Panginoon. Amen? Letter E. Encourage your family to follow the Lord. Bakit po? Tayo po ito tanda. Pag tayo po ito matanda na may nagkakaroon na po ng maikling panahon sa buhay, pag matanda na tayo, iklan na lang ang ating panahon. Pag kayong mga anak natin, mga apo natin, hindi po sila nakakaroon ng relasyon sa Panginoon, yung ating generation na sumusunod sa atin po, ay hindi na maniniwala sa Panginoon. Ang atong mga anak, dili na mga lagad o Ginoo, kung dili na to sila i-encourage. So I encourage you to encourage your
family to follow the Lord. Yung children mo, yung wife mo, yung husband mo, i-encourage mo to follow the Lord. Pagka wala na po tayo, ay sila po ang pagpapatuloy sa landas po ng kabanalan. Ito po'y kanilang ibahagi doon sa kanilang mga anak. So from generation to generation, di po tayo mawawalan ng angkan na naglilingkod sa Panginoon. Naintindihan? So encourage your family to follow Jesus. Kasi ang diablo ngayon, nagkakaroon po ng innovation yung diablo. Yung cellphone po ay nagiging traps ng tao upang malayo sa Panginoon. Hindi na po yung Bible ang nagiging priority ng tao. Yung cellphone na po. Kaya yung mga anak natin, binibigyan natin ng cellphone. We do not know that we destroy their spirit. Kaya tingnan mo yung mga anak natin, pagka kukunin natin yung cellphone, nagagalit sila. While they are watching, playing their cellphones, you can allow them to play for a while. But when we reach into the extent na hinahayaan na lang natin sila, sinisira po natin yung spiritual na kalagayan nila. Sinisira po natin. Tayo po ang sumisira kasi tayo ang bumibili ng cellphone. Binigay natin sa kanila na walang limitations. Nangyayari po dyan, wala na po silang panahon, nawala na po yung time ng mga magulang na magturo ng salita ng Diyos kasi hindi na sila nakikinig. Kasi cellphone ng cellphone. Yun po, encourage your family to follow Jesus. Ang salita po ng Diyos ay nagbabago. Yung cellphone po ay nakapagpapatigas ng ulo. Subalit yung salita ng Diyos po ay nakapagbabago ng pag-uugali. Hallelujah. Encourage your children to read your Bible. Read the Bible regularly. Magbasa po tayo. Encourage them to follow Jesus Christ. Wag pong puro cellphone na lang po. Hindi na sila umalis ng bahay, hindi naman sila nakikinig sa'yo. Yung asawang babae may cellphone, yung asawang lalaki may cellphone, wala pong imikan. Yung mga anak po sa kapagkainan, wala pong imikan. Cellphone is good, but by limitations. Kakaroon po ng limitations kung saan lang dapat. Kasi yung cellphone nakakatulong sa ating in order for our lives to be easy. Nakakatulong cellphone. Di ba? Isa katawag lang nimo, makontak nimo siya, mag-video call, press ani, magkita-ita. Kaya walay problema. Nakakatabang technology. Pero, yung technology po, yung po nagpapahiwalay po sa atin ng Panginoon. Sapagkat yung technology po, lahat po dyan na naka-download na apps, yun pong nagiging sanhi upang wala na po tayong panahon sa Panginoon. Naintindihan? Hello? Bakit hindi kayo nagpakita? Hallelujah! Ayaw nyo na akong makita. Okay, ha? So, encourage your family to follow the Lord Jesus Christ. Letter A. Accept God's calling on you. Accept God's calling. Mayroon po tayong misyon. Okay? Kung mayroon mga yun nakikinig, nanonood ng mga tatay. Yung tatay po ay may misyon. Tanggapin mo yung mission mo. Kasi yung mission ng tatay, kunyari si Dingdong. Si Dingdong ay tinatawag ng Panginoon nang siya magkakaroon ng asawa at mga anak. Tinatawag ka ng Panginoon na magiging pari ng iyong tahanan para sa Panginoon. So the father must lead the entire family doon sa pagsamba, sa pagdidevotions, sa pagdarasal.
ililihans mo yung mga anak mo. Lord, patawarin niyo po ang mga anak ko. Kasi yung pare, yun pong nag-i-intercede. We are called to become a priest of our family to God. We are called also to become a prophet. Prophet, yung pong nagbibigay instruction mula sa Panginoon para sa iyong mga anak. Kaya yung papa, siya po ang dapat may alam sa salita ng Diyos. Pinagpipray nyo yung asawa ninyo, asawang lalaki, magpipray sa kanyang asawang babae at sa kanyang mga anak. Yan po ang obligasyon po ng lalaking asawa, the father. At saka, yung pangatlong calling ng Panginoon, being a father, siya po yung king sa kanyang little kingdom na family. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung lalaki po ay binigyan ng karapatan, kingship. Hindi yung babae yung king, yung lalaki yung king. Kaya kasalanan yun sa Biblia pagka yung asawang babae sumisigaw sa asawang lalaki. Diba? Kung ginasinghagan ni mo imong asawa ba, imong bana, sinisigawan mo. Diba? Eh kasalanan po sa Biblia. Kaya sinasabi ng Biblia doon po sa nakasulat sa sign natin, ha? Sinasabi dito na pasakop kayo. Pasakop yung mga asawa. Ephesians po nakasulat. Yung mga asawa, pasakop. Anong ibig sabihin ng pasakop? Submit. Submit to your husband. Ipasakop, pagpapailalim ka doon sa kapangyarihan. Intindihan? Amen. Amen. Hallelujah. The Lord. Thank the Lord. Napaba mo diya? Amen. Bakit tayo magpapasakop, mga asawa? Sapagkat yung authority ay binigay ng Diyos sa lalaki. At yung lalaki inutusan ng Panginoon na mahalin mo yung asawa mo. Yung lalaking asawa, sinasabihan, mahalin mo. Kasi pag kami namahal mo, you are doing the very principles of God. As Christ loved the church, the husband must love his wife. As the church submit to the will of Christ, the wife must submit to the will of the husband. Naintindihan? That is how the principles of God works. Okay, that is why I am calling all the father to accept the calling. The mother. Ito po yung, ano naman yung mother, yung calling ng mother. Okay, yung mother, makinig kayo. The mother are the scribes. Okay, yung father, iisa lang trabaho ng mother when we talk about spirituality. The mother are the scribes. Yung guro, ang asawa, yun po ang guro, teacher, ng salita ng Diyos doon sa kanyang mga anak. Yung teacher. Kaya yung tawag ng Panginoon sa mga nanay, okay? Kinig kayo mga nanay, ha? Ang tawag po sa inyo ay sinasabi ng Panginoon, helpmate. Hindi po maid. Hindi maid, ha? Hindi maid. Helpmate. Katambayayong. Oh, marabag nagdayong ta. Nagdayong, ang sawag bana nagdayong, dili ng ang banaray naglingkod-lingkod, ang asawa nagpasan. Okay, help me. The scribes of the house. Kaya kita ninyo yung mayroon pong pag-ibig sa pagtuturo ang mga nanay, yung mga tatay, tatay, isolve na diyan, samo kayo.
Ang nanay po, ala, sige, A, B, C, D, E, F, G. Ang mga tatay, minara, sige, tuloy na, manara siya. Because the nanay has the gift of teaching the scribes. Naintindihan? So, turuan nyo yung mga anak ninyo sa salita ng Diyos. Amen. Yung memory verse. Yung nanay kasi yun, may ibinigay ng Diyos na talino po ang Panginoon sa mga nanay. At ang panghuli po, R, reverence on God. Kakaroon po tayo ng pagtahod sa Panginoon. Pagtahod. Paggalang. Reverence. In what way? In worship. When we worship the Lord, when we sing a song with all our hearts, that is worship. They have many singers, but they are not worshipers. Because the worshipers sing, they sing with all their hearts. The singers sing with all their lips, but the worshipers sing a song with all their hearts. Intindihan? Dami pong magagaling kumanta, pero hindi po sinasabuhay yung mga na liriko ng kanta. Kunyari sinasabi, napakabuti mo. When you sang that song with all your heart, you feel the presence of the Lord dwelling in your hearts. And in that way, you reverence the Lord. Kasi yung the greatest calling, makinig kayo. The greatest calling of men is worship. The greatest calling is not evangelist, is not pastor. The greatest calling is not prophet. The greatest calling is not an apostle. The greatest calling is worshiper. John chapter 4:24, naghahanap po ang Panginoon ng mga sumasambang tunay sa Kanya, a true worshiper. And the greatest calling is worship, and the greatest gift is love. The greatest calling is worship, and the greatest gift is love. That is why I encourage you to worship the Lord. That is how we give reverence to Him. Amen. So, meron ba kayong alam na kanta sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon? Meron isang kanta napakagandang awitin. Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling. Sige, sundan niyo ako. No greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. O Lord, I live to worship you. Wow! Tayo pala'y nabubuhay upang siya'y luwalhatiin, upang siya'y papurihan. That is the greatest calling, worship. That is reverence to God. Amen. So tudluan ni mo ng anak ninyo og kanta pang Ginoo. Dili ng budot sa dili ng mga kantang video okay pang Ginoo. Nakasabot. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Do you meron pa kayo naintindihan? Did you learn something? Amen. That is how the Lord teaches us to follow His ways. Yun po ang paraan ng Diyos paano tayo tuturuan sa Kanyang salita. So iwasan natin yung bisyo, iwasan natin yung mga ugaling masama, at papurihan po natin ang Panginoon. Encourage your children to follow the Lord, to pray. Huwag puro cellphone. Naintindihan? Amen.
Oh. Amen. Hindi masamang magalit sa mga anak. Ang masama, hinahayaan natin silang lamunin ng kanilang gusto. Sapagkat ang gusto po ng diablo, yung magiging addict yung ating mga anak sa cellphone. Kasi, kinig kayo pag they are too much exposed of the radiations, iikli po ang buhay nila. At kung sila po ay nagkakasakit ng dahil sa cellphone, yung kanila pong kaluluwa ay hawak na ng diablo. Pag namatay po sila, dami pong namamatay at the early age, at the early stage of life dahil sa cellphone, sa addiction, sa radiations. Kaya, sabihin ko sa inyo, put the limits. Amen. Encourage them to follow the Lord Jesus Christ. Accept Father, every parents accept their calling. Yung mama, anong tawag ng mama? Scribes of the law of the Lord. Yung papa po ay king, prophet, and priest, but the mother are the scribes. Sapagkat binigyan po ng Panginoon yung mga mama ng pasensya ng pagtuturo. Kaya mas magaling magturo yung mama kaysa papa. Pero magaling magdisiplina yung papa kaysa mama. Pero yung pagtuturo, ang pasensya po ng pagtuturo nasa mama. Pero yung paglilid ng pamilya doon sa kaluwalhatian ng Diyos nung sa papa. Kasi pag matakot yung mga anak, susunod sa papa. Naintindihan? Let us pray. Amen. Father God, we thank you for your grace and your mercy. We thank you po, Panginoon, sa mga turo mo sa amin ngayong gabi. And I pray that every one of us will learn your ways, Lord, in the name of Jesus Christ. I pray also to those who have subscribed us in YouTube, the followers of the Ladder to Heaven in YouTube. I pray that God will bless you, that God will endow His wisdom and understanding on you. I declare that your family, those who are watching us on YouTube, I declare it, your grace and mercy, Lord God, be upon them, and their family will be saved. And this teaching, O God, nagiging guiding map po nila, Panginoon, para po paano ang kanilang mga anak po ay magkakaroon ng pag-ibig sa iyo. Teach them, Father God, and these members of the Ladder of to Heaven ministries and virtual ministry, Lord, I pray that you'll bless them bountifully in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin